Kanselasyon ng special elections sa Negros Oriental at update sa filing ng statements of contributions and expenditures ng lahat ng mga kumandidato sa BSKE 2023 ating pag-uusapan kasama si Director John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng Commission on Elections. Director Laudianco, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Asik Weng, Ma'am Nina, at sa lahat po ng taga-subaybay ng Bagong Pilipinas ngayon. Good afternoon. So sir, nag-anunsyo po ang COMELEC kahapon ng cancellation ng special election para sa ipapalit kay expelled Negros Oriental 3rd District Representative na si Arnulfo Tevas Jr. Ano po ang naging dahilan ng kanselasyong ito? Tama po, Asik Weng. Kahapon nga po, formal nang natanggap ng COMELEC ang Resolution number 154 po ng ating House of Representatives kung saan pinananawagan po sa COMELEC na kansilahin na po at huwag na ipagpatuloy yung special elections nga po on December 9 sa member ng House of Representatives sa 3rd District ng Negros Oriental. Ang pinagbasihan po ng ating House of Representatives dito, una yung report po namin mismo galing sa Region 7 na marami pa pong lokal na opisyal ng barangay ang hindi pa po na ipoproklama sa ngayon dahil sila po ay mga respondent sa mga petitions for disqualification at nag-issue po kami ng order for suspension ng kanilang proclamation. Ikalawa po yung pendency po ng ating kaso ni former Congressman Arnie Teves po laban po mismo sa House of Representatives. So ito po ay pending pa at subject for the resolution of the Supreme Court sa ngayon po. At dahil po dito minabuti po ng House sa panawagan sa COMELEC na wag na munang ipagpatuloy dahil ang mga bagay na ito, ang mga nabanggit na kaso ay maaring magkaroon ng negative impact lalong-lalo na sa peace and order situation dyan po mismo sa Negros Oriental. Sir, sa mga sinabi niyo pong mga dahilan, posible pa ba na matuloy ito? Ganito po, Ma'am Nina. Kung matatandaan po natin ang pagsasagawa po sana namin ng special elections ay bunsod ng Resolution 136 ng House of Representatives. Ito po yung kanilang hiling na kami mag-conduct ng special elections. Ngayon po, itong Resolution 154 ay tinuturing na po naming pagbawi ng kanilang kahilingan na magkanda kami ng special elections. Kung matatandaan po natin, ayon naman po sa konstitusyon, ang membership po ng House of Representatives ay within the exclusive and original jurisdiction po ng House. Kami po ay tagapagpatupad lamang at dahil po sa pagbawi dito, bumabalik po sa original at exclusive jurisdiction ng House kung mananawagan pa po sila o hindi muli ng ating special elections. So sir, bago naman po makansila, ilan na po bang nagpahayag ng interes at nag-file ng candidacy para sa special elections na ito? 3 independent candidates po, Asik Weng, ang nag-file na po nito. No? Isa po noong November 7 at dalawa nga po nitong November 8. Yung pong sa mga nabakanteng congressional seat sa 3rd District ng Palawan, ano naman po ang mangyayari doon, sir? Hinihintay pa po namin, Asik Weng, ang galaw po at ang pagtawag din ng House of Representatives. Gaya po ng mga ilang nabakanting posisyon, ang COMELEC po ay maaari lamang kumilos, maghanda at mag-prepare para sa isang special elections kung ito po ay ipapanawagan na ng ating House of Representatives sa pamamagitan ng dalawang dokumentong matatanggap namin. Una po, yung certification na permanently vacant na po yung posisyon na nabanggit at ikalawa nga po yung House resolution kung saan mananawagan po sila kung kami po ay magsasagawa ng special elections dito o hindi. Sir, sa ibang usapin naman po, naiproklama na po ng COMELEC ang lahat ng nanalo sa barangay at SK election. Paano po yung mga may disqualification case? At ilan po ba ang merong disqualification case sa mga nanalong opisyal? Mahigit 400 po, Ma'am Nina, ang ating na-file na kaso. Pinagsama na po ito tungkol dun sa premature campaigning, early campaigning, illegal campaigning at vote buying. Lahat po ito ay mayroong petition for disqualification na na-file bago magkahalalan. Sa 400 po na yan, 101 po ang nanalo. At lahat naman po sila ay na-issuehan ng order for suspension of proclamation. So sa ngayon po, wala pang nakaupo dun sa kanilang mga pwestong binakantihan. Pero hindi naman po ito cause for concern dahil nga po yung pag-upo po bago po itong halalan ay sila po ay pinupunan ng mga dati nang nakaupo under holdover capacity na pinagtibay po ng ating Korte Suprema. Kung saan ang provision po sa Republic Act 11462 ay nagsasabing the holdover shall continue and subsist
until their successors have been elected and qualified to office. So dahil po wala pang nagka-qualify, wala pang na-elect, wala pa napoproclaim sa mga posisyon na nabanggit sa 101 na yan, ay maaari pong magpatuloy sa pagtatrabaho yung mga naka-holdover. At matitigil lamang po ito kapag may pinal ng desisyon kung saan either makapag-oath na po, makapag-assume na ng office yung mga tao na yan, or permanently disqualified na po sila based on a final and executive. Naputol si Sir? Naputol si Sir. Ayan. Ayan, Sir. Okay. Ito naman po, Sir. Ano naman po ang update sa filing ng SOSE o yung Statements of Contributions and Expenditures ng lahat ng mga komendato sa BSKE? Ilan na po ang nakapagsumite? Kailan po ang deadline ng mga kandidato para dito? Ang deadline po, Sekweng, ay sa November 29 po kasabay ng pagtatapos ng election period. Bagamat sa Section 14 po kasi ng Republic Act 7166 ay hindi makatatanggap na ng penalty. May exception po kasi ang mga barangay candidates patungkol sa administrative penalties ng ating pagpa-file ng SOSE. Pero kung sinasabi po ng COMELEC, una sa lahat, ay dapat maging tapat kayo. Maging kayo po ay honest, magkaroon po ng integrity at accountability ang inyong pamamahala at ito po ay masisimulan ninyo sa pagpa-file ng SOSE. Dito po natin makikita kung kayo ay sumunod dun sa expenditure limitations na tinatakda ng batas at dito rin po maaari magbase ang COMELEC at silipin kung kayo ba ay lumampas dun sa 5 pesos per registered voter na gastos ninyo. At any rate po kapag ka po may report na tanggap ang COMELEC, mga complaints patungkol sa overspending, kami po ay agad-agad magsasagawa ng investigasyon at pag napatunayan po namin lumabag kayo sa batas at lumampas kayo dito, magfa-file po kami ng isang election offense case for overspending at ito po ay may kriminal na kaso, maisasampa sa Regional Trial Court at may pagkakakulong na 1 hanggang 6 na taon at mayroong accessory penalties ng forfeiture ng right to suffrage at perpetual disqualification to hold a public office po. Sir, sa history po natin sa COMELEC, magkano po ba yung nagagastos usually pagka ganitong barangay elections lang? Usually po, estimate lang kung magkano ang nagagastos ng isang kakandidato o kumandidatong barangay chairman, councilor. Sekweng, depende po kasi sa laki ng populasyon o registered voters. Halimbawa po, katulad dito sa isa sa pinakamaliit na barangay natin, Barangay Poblacion Zone 2 sa Dasmariñas City, halos 1,000 voters lang po yan. Kung imumultiply po natin yung 1,000 sa 5 pesos per registered voter, hindi po dapat lumampas ang gastos sa 5,000 pesos. Kung hahalin tulad naman po natin sa isa sa malaking barangay dito sa Caloocan, sa Barangay Bagong Silang na merong 96,000 plus voters, na kung mumultiply po, sabihin na natin, round off muna natin, 100,000 po, hindi po dapat lumampas po dito po sa 5 pesos times 500,000 ang inyong magagastos. Maari po talagang sasabihin ng iba yung 5 pesos na itinakda ng batas natin na 1990s law ay masyado nang maliit para ngayon dahil nga po meron ng inflation. Pero ang sinasabi naman po namin, kung tumupad kayo dun sa lawful election materials tulad ng posters, streamers, banners, na maari lamang ding ilagay po sa common poster area at hindi naman po lahat ng bahay ay pwede nyo lagyan. Tapos yung pangangampanya po ay sa barangay lang, iikot, mga magkakapit bahay, magbabahay-bahay, sa tingin po namin sapat na yung 5 pesos per registered voter. At bukod po dito, itinakda naman po talaga ng Omnibus Election Code at ng Local Government Code ng halalan para sa barangay at SK ay dapat inexpensive at political. So sa tingin po namin, sa ngayon tama pa rin po itong gastos na ito na 5 pesos per registered voter. Okay, bilang panghuli na lang po, mensahe nyo at paalala sa lahat ng mga kumandidato o mga kandidato ng katatapos lang na halalan. Una po sa lahat po, sa lahat ng kandidato po, nanalo man o natalo, sana po ay matanggap na ninyo ang kapasyahan ng inyong mga kabarangay. Kayo naman po ay tumakbo para maglingkod bayan at ito po, pwede naman kayong maglingkod bayan whether nasa posisyon kayo o hindi. Pagpatuloy nyo po ang mabuti nyong adhikain. At sa pagtanggap po natin ito, sana po sumuporta tayo sa pamahalaan dahil isang gobyerno po tayo. Sabi nga po natin, isang bangka tayo. At yun po sa mga may natitira pang hindi nagtatanggal ng campaign materials, pakialis nyo na po yan. Gumaya na po kayo sa mga 99% ng ating mga kandidato na nung araw pa lang ng halalan ay nagtanggal na. Sana po doon sa may natitira pa, pakitanggal na po. Bilang panghuli po, kami po ay nananawagan pa doon sa less than 10% po ng mga electoral boards at mga supervising officers
at support staff na hindi pa nakatatanggap ng kanilang honoraria. 90+ na po kasi ang nabayaran po namin ng honoraria. Kayo na lang po natitira na less than 10%. Sana po kayo tumungo na doon sa tanggapan ng local COMELEC para po matanggap nyo na without delay at agad-agad po yung inyong honoraria dahil kailangan pong personal nyo matanggap at may mga pipirmahan po kayo na payroll. At pa ito naman po ay kaunting sukli lamang sa kagitingan at kabutihan pong sinerbisyo ninyo at ating mga magigiting na guro. Maraming salamat po. Ayan. So, dapat nga yung mga hindi nanalo, tanggalin na yung kanilang mga posters at mag-move forward. Diba? Maraming salamat po sa inyong oras, Director John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng COMELEC.